Sa mga oras na ito, October 28, 2024, ang mundo ay mukhang papasok na sa napipintong digmaang pandaigdig. Kung mapapansin nyo, sa lahat ng dako sa daigdig ngayon, mapa Middle East man, mapa Europe, mapa East Europe, mapa Southeast Asia man, ay namimiligro na ata sa mga digmaan. Gaya na nangyayari ngayon sa Middle East, di kaila sa atin ang labanan ng Israel laban sa 7 grupo ng mga bansang Shia Muslim. Ang latest ngayon sa Israel, ngayong October 28, sinalakay na ng Israel ang bansang Iran. Ganti ito sa Iran sa pagpapakawala nito ng ballistic missile noong October 1. Bilang ganti ng Israel, sinalakay nila ang mga military facilities ng Iran. Kaya nananatili sa red alert status ang gitnang silangan ngayon. Samantalang nagbanta naman ng Iran na pangunahing producer ng langis sa malubhang kahinatnan ng Israel dahil sa pagsalakay nito sa kanilang bansa. Kaya malawak ang gantihan na ito sa pagitan ng Iran at Israel. Lalo na't nabalitaan kamakailan lamang na mukhang nagkaroon ng nuclear testing ang Iran sa kanilang nuclear facilities. At mukhang malawak ang gera na ito na posibleng mauwi sa nuclear war. Lalo na't ang Russia at Amerika ay mukhang sasali na dito. Ang Amerika na panig sa Israel at ang Russia naman na panig sa Iran. Gayon din naman sa Europe, hindi kaila sa atin na ang gera doon ay nasa pagitan ng Ukraine at Russia. Na may posibilidad na madamay ang NATO o yung buong Europa. Remember, ayon sa balita, mukhang lumalamang na ang Ukraine sa labanang ito. Kasabay ng paghingi ng tulong ni President Zelensky sa US ng karagdagang armas para tapusin na ang gera sa Ukraine. Ngunit may mabigat na babala si Russian President Vladimir Putin laban sa mga Western countries. Sinabi nitong mapipilitan silang gumamit ng nuclear weapons kapag tinamaan sila ng conventional missiles. Ang desisyon na ito ni Putin ay kasagutan nila sa plano ng US at Britanya kung papayagan nila ang Ukraine na gamitin ang mga convention Western missiles sa Russia. Dagdag pa nga ni Putin na isang malinaw na pag-atake sa Russia kapag pinayagan ng US at Britanya ang Ukraine na gumamit ng mga missiles. Nakasaad po kasi sa 220 na batas na pirmado ni Putin na maaari nilang gamitin ng nuclear weapons kung sakaling may nuclear attack na mula sa kalaban. Bukod sa Europa, dito naman sa West Philippine Sea ay may tension din sa pagitan ng Pilipinas, China at Taiwan. Yung mga artificial islands na ginagawa ng China ay mukhang unti-unti na silang naghahanda ng pagsalakay kundi dito sa Pilipinas o sa Taiwan. Sa ngayon, ikinababahala ng European Union, United Kingdom at Japan ang isinasagawang military drills ng China palibot sa teritoryo ng Taiwan. Ayon sa China, nagsisilbi daw itong babala sa mga grupo at mga bansang sumusuporta sa kasarinlan ng Taiwan na sumasalungot daw sa kanilang One China policy. Ayon sa mga European countries, ang mga ehersisyong ginagawa ng China ay dumaragdag pa sa umiigting na tensyon sa gitna ng dalawang bansa. Kaya mukhang nagagalit na ang international community sa China at mukhang ito na ata ang susunod na giyera. At kamakailan lamang nagbanta na rin ang gera sa pagitan ng North and South Korea. Ayon sa balita, ang South Korea ay nagulantang sa pagpapasabog ng North Korea sa mga daan o mga kalsada na nagdudugtong sa South Korea. Ito ay nagsimula ng mga akusasyon ng North Korea sa South Korea na pagpapalipad ng mga drone sa kabisera ng Pyongyang. Ayon sa leader ng North Korea, tuloy na daw niyang pinuputol ang ugnayan ng dalawang bansang ito. Kaya sinimulan na ng North Korea na pasabugin ang mga railways, tulay o kalsada na namamagitan sa dalawang bansa. Ayon sa balita, inuutosan na daw ng North Korea ang kanilang mga military doon sa may border ng South Korea na maghanda na daw sa pag-atake. At ang babala naman ng South Korea ay gugunawin daw nila ang North Korea kapag ito daw ay gumawa ng di maganda. Kaya mukhang di maganda ang takbo ng mundo natin ngayon. At mukhang papunta na tayo sa isang kahirapan na sinasabi na ng Biblia.
At kung propesiya rin lang ang pag-uusapan, nag-iisa pa rin ang Biblia sa kasagutan sa mga nangyayaring ito kung ano yung susunod na mangyayari. Dahil ang banal na kasulatan ay salita ng Diyos at ang propesiya sa Biblia ay unti-unti nang nagaganap. Kung gusto nating malaman kung anong propesiya ng Biblia, bantayin nating mabuti yung nangyayari sa Israel. Dahil nasa Israel po ang sentro ng propesiya ng Biblia tungkol sa mga digmaang ito. Meron kasing propesiya sa Biblia na hindi pa nangyayari at mukhang mangyayari na sa panahon natin ngayon. Ang propesiya na magkaroon muna ng matinding tensyon sa Israel bago lumitaw ang Antikristo. At ang Antikristong ito ay magiging bayani ng mundo mula sa napipintong World War. Kaya simulan natin sa isang tanong na saan ba hahantong ang mga nangyayaring tensyon ng gera na ito sa buong mundo? Ito ba ang simula ng World War III? O baka hindi naman? At kung hindi naman, dito na ba papasok ang Antikristo bilang magiging bayani ng kapayapaan ng buong mundo sa ngayon? Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Ngayon ang tanong, ang World War III ba ay nabanggit na sa Biblia? Well, kagaya na ng pag-usapan natin sa part 2 ng gera sa Israel series na ito, ang Russia at ang ibang mga Arab countries na gaya ng Iran, Afghanistan, Pakistan, Sudan, Ethiopia, Somalia, Libya at Turkey, ang mga bansang ito ay lulusob sa Israel sa mga huling araw ayon sa Biblia. At ito'y nakasulat na sa Ezekiel chapter 37 hanggang 39 at ang propesiyang ito ay hindi pa nangyayari sa Israel. At ayon sa mga Bible scholars, ito ay nakatakda na talagang mangyari ayon sa Biblia. Kaya ang World War III ay tunay na nakapropesiya na sa Biblia. Gaya ng sinabi ko sa part 2 ng series na ito, ang mundo natin ay hindi lang pumapasok sa Book of Revelation, kundi papasok na tayo sa Revelation chapter 6 na magiging simula ng 7 years of tribulation. Ang 7 years tribulation na sinasabi ng Biblia ay isang napakahabang pag-aaral ng propesiya. Ito ay aking nang na-vlog sa Katapusan ng Mundo series part 1 dito sa channel na ito. Nasa baba po ang link para malaman ninyo kung saan sa Bible ang idea ng 7 years of tribulation. Merong propesiya sa Biblia na magkakaroon ng 7 years tribulation ng buong mundo bago maghari si Kristo dito sa daigdig. Ang 7 taong paghihirap na ito ng buong mundo ay sisimulan ng Antikristo. Ayon sa Revelation chapter 6, nabanggit ang 4 horsemen na tumutukoy sa simula ng 7 years of tribulation. At ang World War III ay nabanggit na dito. Babasahin natin ang Pahayag chapter 6 verse 3 to 4. Inalis ng kordero ang pangalawang selyo at narinig kong sinabi ng pangalawang buhay na nilalang, "Halika, humayo ka." Isa namang kabayong pula ang lumitaw na ang nakasakay ay binigyan ng kapangyarihang magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpataya ng mga tao. Binigyan siya ng isang malaking tabak. Ang sabi diyan, ang nakasakay daw sa kabayong pula ay may hawak na malaking tabak. Meaning, ito ay figure of speech na nangangahulugang ito ay malaking digmaan. Ang sabi diyan, nakasakay sa kabayong pula ay binigyan ng kapangyarihang magpasimula ng digmaan. Ang kulay pula ay lumalarawan sa isang political power na kilala sa buong mundo ngayon na tinatawag na komunista. Kung titingnan mo ang mga bandera ng komunistang bansa, ito ay kulay pula. Pagpapakita na sa mga huling araw, ang mga komunistang bansa talaga ay yung magpapasimula ng digmaan sa buong mundo sa panahon ng Tribulation Age. At ito ay harmonize sa sinasabi ng Ezekiel chapter 37 verse 38 na yung Gog and Magog o yung Russia na lulusob sa Israel kasama ang mga ilang Arabong bansa kung saan kasama dito ang bansang Iran. Kaya yung mga nababalitaan natin sa mga world news ngayon, hindi natin namamalayan ay unti-unti na pala itong natutupad. Ngayon ang tanong, kapag sumiklab ba ang World War III, ito na ba ang 7 years of tribulation? Well, kung titingnan mo ang 4 horsemen, ang pulang kabayo ay pangalawa lamang sa event na mangyayari sa 7 years of tribulation. Kaya hindi World War III ang simula ng 7 years of tribulation ayon sa Bible.
kundi lilitaw muna ang Antikristo bago ang World War III. Kung ang pulang kabayo ay ang ikalawang selyo, syempre may unang kabayo, which is eto nga yung sinasabi. Payag chapter 6 verse 2, at nakita ko ang isang kabayong puti na nakasakay ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at siya'y umalis upang patuloy na manakop. Kapag po kabayong puti, ito'y lumalarawan sa isang mandirigma na hindi gumagamit ng dahas, kundi sa ngalan ng kapayapaan. Ang hawak niyang pana ay nagpapatunay na siya ay mandirigma din, pero kapayapaan ang kanyang nais para manakop. Ang lalaking nakasakay sa kabayong puti ay kapareho din ni Kristo Jesus na nakasakay din sa kabayong puti na sinasabi ng Bible. Pero magkaiba sila. Kaya ang nakasakay sa kabayong puting ito ay kapareho ni Kristo, pagpapakita na ito ay isang makadiyos na leader. At ang kanyang koronang suot ay pagpapakita ng tagumpay niya bilang mananakop ng buong mundo. Meaning, ang leader na ito ay gagamit ng kapayapaan para maging matagumpay sa pamumuno ng buong mundo bago pumasok ang World War. Kaya marami mga Bible scholar na naniniwala na ito yung tinatawag sa Biblia na Antikristo. Kapag po kasi sinabing Antikristo ay kapareho ni Kristo. Sa 4 horsemen na ito, bago magasik sa buong mundo ang pulang kabayo na sumisimbolo ng napakalaking digmaan, una muna maghahasik ng sumpa ang Antikristo para sakupin ang buong mundo sa pamamagitan ng kapayapaan. Meaning, ayon sa Revelation chapter 6, bago magkaroon ng World War III, ay lilitaw muna ang Antikristo. Ngayon, maliwanag na ang propesiya. Lalantad ang Antikristo muna bago ang World War III. Ibig sabihin, kung ikukumpara natin sa panahon natin ngayon, yung gera sa Israel ngayon, gera sa Ukraine at Russia ngayon, at napipintong gera sa North and South Korea at China laban sa Taiwan, na posibleng humantong sa World War III, hindi mangyayari yan kung hindi lalantad ang Antikristo. At kung mangyari man ang World War III, ito ay mahihinto o mauudlot dahil ito ay mapapahinto ng Antikristo. Kaya ang lumalabas niyan, ang tensyon sa buong mundo ngayon ay hindi matutuloy dahil lalantad muna ang Antikristo. Ngayon ang tanong, sino kaya sa panahon natin ngayon ay posibleng maging Antikristo? Existed na ba ang Antikristo ngayon? Meron akong top 3 personality sa panahon natin ngayon ay posibleng sila yung Antikristo. Para makasiguro tayo kung sila nga ito, alamin muna natin ano ba ang katangian ng Antikristo sa Bible. At pagkatapos, ikumpara natin ang top 3 personality na meron ako ngayon kung ito ba ay fit sa pagiging Antikristo.